Good morning po sa ating lahat ng mga nanonood dito sa news na to. Dahil Sunday na naman ngayon, kailangan naman natin buli-buli na salita ng Panginoon. Kapatid, kung nais mong makinig sa aking pag-share ng salita ng Panginoon, tapusin mo lang itong video na to hanggang dulo dahil dito ka lalakas spiritually. Kapatid, tandaan mo, hindi lang sa tinapoy na ubo yung tao, kundi sa bawat bagay na bumula sa bibig ng Panginoon Diyos. Ang salita niya, ang buong tao eh. Kaya kapatid, dito, ang tema ko, magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. Mga kapatid, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya at lahat ng iyong mga lakad at ituwid niya ang iyong landas. Kaya kapatid, pag kinilala mo yung Panginoon na iyong tagapagligtas, napakaganda ng buhay mo. Kaya sa umagang to, napakaganda pagsimula mo ang una na ang Diyos ang inuna mo. Magandang araw sa atin, sa lahat ng marami sa atin na may problema, pinansyal, pangkalusugan, sa pamilya at sa ating spiritual na buhay. Minsan, nagtatanong tayo sa Panginoon, nasaan ka? Ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturo na magtiwala tayo sa Kanya lahat ng panahon. Una, magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Ang tunay na panampalataya ay hindi nakabatay sa ating nararamdaman, kundi sa katapatan ng Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang kasagutan, kumikilos ang Panginoon. Halimbawa na lang sa atin sa buhay ni Abraham, ay nagtiwala sa Diyos kahit tila imposible ang kanyang pangako. Dahil sa kanyang panampalataya, nakita niya ang katapatan ng Diyos. Pangalawa, huwag umasa lamang sa sariling kakayanan. Kapatid, huwag umasa sa sariling galing mo. Sa Panginoon lang ang perfect. May mga bagay na hindi natin kayang lutasin. Ngunit ang Diyos nakakaalam ng lahat. Kapag isinuko natin sa Kanya ang ating buhay, ginagabayan niya tayo sa tamang landas. Kaya kapatid, tanda mo, kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, andun yung gabay niya sa ating buhay. Hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mawawala. At hindi rin tayo mapapahamak dahil nag-guide sa atin ang Panginoon. Ang pangatlo, ang Diyos ay tapat. Kapatid, tandaan mo napakatapat ang Diyos sa atin. Kahit tayo hindi tapat sa Kanya, ang Panginoon, tapat na tapat siya sa atin. Hindi kailanman nabibigo ang Panginoon sa Kanyang mga pangako. Maaaring hindi agad dumating ang sagot, ngunit lagi nasa tamang oras ang Kanyang pagkilos. Kaya kapatid, ngunit lagi ang Kanyang pangako, hindi agad dumarating ang sagot, ngunit nasa tamang oras. Pag oras na, ibibigay na ng Panginoon niya mga pangako niya sa iyo. Kaya kapatid, yung mga hamon natin sa buhay, may bahagi ba ang iyong buhay na hindi mo pa lubos na magkatiwala sa Diyos? Ngayon, ang tamang panahon upang ibigay sa Kanya ang iyong alalahanin.
Magtiwala ka sapagkat siya ang hawak ng iyong kinabukasan. Kaya kapatid, ang Panginoon ang may hawak ng ating kinabukasan. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon, kapatid. Mga kapatid, mananatili tayong tapat sa Panginoon. Ang Diyos na tumatawag sa atin ay siya ring magpapalakas, mag-aakay sa atin hanggang wakas. Kaya kapatid, tandaan mo lagi, ang Panginoon ang magpapalakas at aakay sa atin hanggang wakas. Kaya kapatid, tandaan mo lagi yan. Manatili lang tapat ang kawakas, tayo maliligtas. Kaya manalangin tayo. Amang Diyos, salamat sa iyong salita na nagbibigay na pag-asa sa lakas. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Palakasin mo ang aming panampalataya at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban sa pamangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong ministeryo, kapatid. Tandaan mo lagi, kapag ang Diyos ang inuna mo, uunahin ka rin ng Panginoon. Kaya kapatid, salamat sa konting oras na inyong papanood dito sa salita ng Panginoon na aking isinishare sa inyo. Kung saan bansa man kayo, sana'y pagpalain kayo ng Panginoon at i-bless kayo at sampunin yung pamilya at ang iyong trabaho ay ang iyong mga negosyo i-bless the Lord. Salamat kapatid. God bless you.